tubig. Pumapalibot sa buong Pilipinas. Pumapalibot sa mahigit 7,000 isla. Mahigit sa 40 sa mga islang ito ng Pilipinas ay matatagpuan dito sa Dinagat Group of Islands o Dinagat Islands for short. Ang Dinagat Islands ay nasa hilagang silangang bahagi ng Mindanao, halos sa ibaba na ito ng probinsya ng Leyte. Isa itong grupo ng mga isla na sinasabing maihahalin tulad sa Palawan sa ganda, pero hindi pa masyadong maraming tao ang nakapupunta. Iba't ibang rock formation ang makikita rito na nagkukubli sa mga natatanging white sand beaches. Dito rin matatagpuan ang isang lawa o lake na nakatago sa bundok. Kayo na po yung gumawa ng dahil ito? Oy! Kailangan pang mag-trek ng kalahating oras bago ito marating. Pagod at pawis ang puhunan, pero kapag iyong nasilayan. Ilang lugar din dito ang sinasabing maihahalin tulad sa ibang bansa. So, nandito tayo ngayon sa tinatawag nilang Maldives ng Surigao. Ang secret tidal pool na to nagkukubli rin sa likod ng mga bato. Di lamang yan ang mga natatagong ganda ng Dinagat Islands dahil kung sisisirin ng tubig. Malalaman nyo rin ang iba pa nitong kayamanan. Kayamanang pwede nating matikman. Isa ang Dinagat Islands sa mga lugar sa Pilipinas na naghihintay lamang ng dayuhan nyo, biyeros. Maglaan ng hanggang 3 araw para malibot ito. Pero kung wala pa kayong oras o budget, hayaan yung ilibre ko kayo. Get ready to get wet sa Dinagat Islands. Sama kayo sa biyahe ko? Ilan pa lang nagsimulang sumikat ang Dinagat Islands bilang tourist destination. Kaya maituturing na maganda pa rin ang ecosystem ito at hindi pa masyadong nagagambala ng mga turista. Katunayan, iba't ibang species pa raw ng mga hornbill o kalaw, sea eagles at pawikan ang matatagpuan sa mga isla nito, tulad dito sa Kabakungan Cove. So ano po yung meron dito sa isla na to, ate? Meron po tayong hornbill dito, tsaka ito po din po yung nesting site sa mga pawikan. So, yung hornbill nito ay dinala dito ng mga tao o sila na mismo yung kusang pumunta dito? No po, ito po yung talagang habitat ng mga hornbill, sir. Tapos po, paano niyo po nalaman na may hornbill dito? Kayo po rin, kasi tiga DNR po ba kayo? Apo, sir. Kasi lagi kaming pumupunta dito for assessment. Tsaka kasi sila ni tatay, paminsan tumatawag din sila sa amin kung meron silang nakitang mga hornbill. Pawikan. Apo. So bukod sa hornbill, meron din pawikan dito at
Ano yan, malamang dito rin sila nangingitlog. Ganun Yes din po. Dati po, doon sila nag-nest. That side po. Opo. Tapos kapag sabihin natin yung mga turista pumupunta dito, pag lumalangay ba sila dito, makakakita sila ng pawikan na lumalangay din o bihira? Seasonal lang po Seasonal yun. din. Opo. Pero yung hornbill, around 3 to 5 p.m. na makikita, visible yung mga hornbill dito. Dito? Yan po, opo. Okay. No, ang sinasabi mong si tatay yung dito nakatira. Siyang nakatira dito. At the same time, siya yung nagproprotekta sa, sa isla. Sa isla. Okay, kausapin nga natin si tatay. Okay, sige po. Mayong hapon, Tay. Napadaan lang po kami dahil nabalitaan po namin may mga dumadalaw dito na maibon, yung hornbill. Opo, pati yung pawikan din. Oh, pero every 5 years to 10 years. At tapos pag itlog, babalik dito bang 5 years. 5 years. 2014, and then you have to count to 14, 15, 16, 20. Babalik po. Marahil isang dahilan kung bakit hindi pa masyadong maraming turista ang dumarayo rito ay dahil medyo challenging puntahan ng ilang atraksyon dito, tulad ng Lake Bababoo. I am one of the caretaker of this place. Sige po. I am Sorbit Langit. Ito po ang trail natin from beach to lake is 700 meters long. Then, the lake is one of the Meromictic and Holicia. Ibig sabihin yung Meromictic, the fresh water and salt water do not mix. Okay, you go. On to go there, next year, pray first. Sige sir. Nining kabuntagon karon o kawapunon o panalangin ni ako balaan uban ni ako mga sakop labaw na sa akong bisita nga si Drew Arellano nga siya isa ka nasa GMA ug siya mo promote din sa lake balaan tagay ko kalam sa pag manage sa akong mga bisita. Disko. Bago marating ang Lake Bababoo, ay kailangan mag-trek ng halos kalahating oras pataas at pababa ng bundok. Hindi biro ang dadaanan dahil sa talas ng mga bato at madulas na putik, lalo na kung maulan. Pero pagdating mismo sa lake, mapapawi lahat ng pagod. Sulit na sulit dahil sa ganda ng paligid at linaw ng tubig. So bakit po tinawag na Bababoo? Noon sir ang pangalan buaya. Buhaya? Oo. May mabuhaya dito? There's no wala po. crocodile. Bago ka pa pupunta doon sa lake, Opo. yung rock formation, Mukhang buhaya? para bang bunganga ng buaya. Ngayon sir, iba na ang pangalan, Bababoo. Sa ilalim ng tubig ay may cave system daw na umaabot sa mahigit 2,200 feet o 650 meters ang haba. Na sinasabing pinakamahabang fully submerged cave sa bansa. Delikado at mga ekspertong diver lamang ang maaaring pumasok sa underwater cave na to. Para sa mga bakasyonista at biyahero, swak na ang paglangoy-langoy sa tubig na to. Kukunti pa lamang ang mga resort sa Dinagat Islands dahil karamihan daw ng pasyal dito ay day trip lamang at bumabalik naman ang mga bisita sa Surigao City pagsapit ng gabi. Pero kung pipiliin nyo sa mga isla magpahinga, welcome tayo rito, biyeros! Kami, sa ngayon pa lang, yung Dinagat Islands is hindi pa kagaano ka high-end yung mga amenities, facilities, tsaka yung mga accommodation facilities namin. May mga islands din na nagkikater ng mga activities. Pero yung minsan, yung iba, wala pa talaga.
yung base lang din sa mga pumupunta dito is yung mga backpackers, yung mga adventurers, pero yung naghahanap ng mga high-end tsaka class na mga amenities, medyo kulang pa talaga kami. Mas maganda sa amin dito for for adventures, mga island hoppings. Sa loob nito ay may malamig na freshwater pool kung saan pwedeng maligo. Sa paligid naman ng Libho ay tadtad ng maliliit na isla na kung tawagin ay Kisses Islets dahil mukha raw itong mga chocolate candies na ibinudbud sa dagat. Maaring madaanan ng mga munting islang ito patungo sa isa sa secret hideaways ng Dinagat Islands, ang Pangabangan Island at ang natatangay nitong tidal pool. So, ito na yung Blue Lagoon. Yes. Pero sinasabi mo na Technically hindi siya lagoon. Yes, tidal pool siya. Kasi yung lagoon kasi, trap water siya. It's either sandbar or mangroves. Pero ito kasi, reachable siya ng tide. Gaano kalalim yun? Yung Wala pa kaming technical data sa office namin. Pero malalim din yan? Malalim din yan. Oh, malinaw lang talaga yung tubig, no? Kasi naalala ko nung last time kami pumunta sa Surigao del Sur o Surigao del Norte. Ang gaganda ng mga lagoons or yung mga still water. Pero ang kinakatakutan ng mga tao, yung mga dikya. Dahil nga hindi masyadong maalon, nandun sila. Meron din. Dito so far wala naman. Meron kaming yung mga sinasabi mong may dikya. Si trap yung water. Kung trap yung water, probably mainit yung tubig. Yun yung So, hinahanap nila? hinahanap nila yun. Kasi doon sila nagpaparami. May mga konting halamang dagat na tumutubo sa blue-green water ng tidal pool. Ang lalim nito, saktong-sakto lang para sa quick dip and dive. At dahil hindi tuluyang nakabukas sa dagat, hindi gaanong malakas ang alon dito sa loob. Kalma lang, banayad lang. Ilang minutong boat ride mula sa Pangabangan, tila mapupunta kayo sa ibang bansa dahil sa kakaiba nitong ganda. So, nandito tayo ngayon sa tinatawag nilang Maldives ng Surigao. Nice. Medyo umuulan lang at minalas lang tayo sa weather pero kahit na medyo umuulan, kita-kita mo pa rin medyo maganda ang kulay ng tubig. Nakangiti yung mga tao dahil nag-enjoy. Iba't ibang activity ang pwedeng gawin sa Maldives of Dinagat, tulad ng water basketball, rafting gamit ang recycled bottles, surfboarding, at iba pa.
Talagang hindi maubusan ng magagandang water attractions at beaches dito sa Dinagat Islands. Sa munisipalidad ng Cagdianao, matatagpuan ang pinakamalawak na beach ng probinsya, ang Hinabian Beach. Pero bukod sa yamang dagat na pinakikinabangan ng mga taga rito, isa pang hanap buhay na ipinagmamalaki nila ay ang paggawa ng mga salakot. Akalain nyo ba na iba't ibang materyales ang kailangan para sa isang salakot? At inaabot ang paggawa ng mga to ng ilang araw? Gumagawa po kami ng kalo, tawag dito sa amin. Tapos ito po yung karamihan sa mga kababaihan dito, ito yung hanap buhay. Kasi yung mga asawa namin nasa malayo, so kailangan kami para hindi na yung malibang pa yung ibang isip namin. Kaya nagkaisa kami na gumawa na lang ng ganito para naman may pagkakakitaan. Ginagamit pagsasaka, nagtatanim ng mga gulay, ito yung ginagamit namin. Sa isang kalo talaga, hindi lahat nagagawa mo sa isang araw lang. Yung nito po siya tapos yung nilalagay dito sa ulo. Ito yung tinatawag namin na kalo. Tapos ito yung dagang. Ito siya, itong nito, malayo talaga yung kinukuhaan nito. Mahirap talaga, matagal mo siyang gawin bago mo mabuo tong ganito. Pero ang nakagaganda lang doon, hindi siya, sa isang araw talaga kailangan makagawa ka nito na malinis na siya lahat. Tapos pagkatapos nito, na nakagawa ka na ng ganito, ito rin mahirap gawin. Gawa po ng kawayan ito. Pinipili po yung kawayan na ginagamit nito kasi hindi rin pwede na maano lang, yung maiksi lang yung ano niya. Kailangan yung mga matataas. Pagkatapos mong kinukuha yung kawayan, puputulin mo pa yon, lilinisan, tapos ibilad ng araw bago mo siya magawa nito. Pag nagawa na siya, siguro 3 araw, mayroon ka ng ganito, makakabenta ka na. Yung iba nito, ginagawa nila, pinipinturahan o kaya nilalagyan ng varnish para siya maganda tingnan. Sa isang buwan, nakakabenta din ng mga 200. Ito lang talaga tuwing Sabado. Ito yung ginagawa namin. Nandito na lahat yung mga materyales na ginagawa namin. Kapag marami yung binibili mo, makukuha mo lang siya ng 25. Pag isa-isa lang, 30 ang benta namin. Dinagat is a mystical island. Kasi maraming magagandang tanawin na makita mo dito. From ridge to reef. Meron po tayong mga waterfalls, caves, beaches, and beautiful rock formation. So that's the reason why it is mystical island. Yung Dinagat Islands din kasi bago pa kami sa tourism industry. Hindi nga namin maalala kung kailan talaga nag-rise talaga yung tourism industry. Yung ibang mga tao, hindi pa sila gaanong tourist or tourism-oriented yung mga tao. Kaya yung iba, pag may mga may bagong dating, talagang tinitingnan, kinikilatis. Pero hindi po ibig sabihin na negative yung tingin nila sa'yo. Ang kabuhayan po ng mga tao dito is usually po mga fishermen, ang iba is government employee, yung iba is farming yung source of livelihood nila. Meron din po tayong nagtatrabaho sa mga mining companies. Dinagat Island is mineral reservation. So that's the challenge po sa Dinagat by virtue of Presidential Proclamation 391, yung kapanahonan pa ni Manuel L. Quezon. So itong island is reserved na po for mining. So anytime, pwede miminahin yung isla. So ang miniminad po dito sa lupa ng Dinagat is usually chromite and nickel. Hindi ko sasabihin na nag-harmonize yung mining industry tsaka tourism industry. Pero so far kasi hindi pa naman apektado yung tourism activities sa mining activities.
nakikita nyo naman, wala pa namang na-spoil na mga karagatan dito, which is yung mga sinasabi nating mapula na yung dagat because sa mining industry. Ang Dinagat Islands ay isang probinsyang may magandang hinaharap sa industriya ng turismo. Iba't iba ang atraksyon kada isla at sa ating mga napuntahan at nakita, buhay na buhay ang kalikasan. Ang tubig na pumapalibot sa mga islang ito, siya na rin nilang ginagawang puhunan, pang-akit at kasangkapan. Kung titingnan sa mapa, tubig ang naghihiwalay sa mga isla. Pero para sa mga taga-Dinagat Islands, ang tubig din ang nagsisilbing tulay nila tungo sa kaunlaran.